Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Kaya bago ho natin pasimulan, uli tayo nag-anyaya ng isang panalangin. Dakila po namin Diyos ngayon po gabi ay kami muli ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Samahan po kami ng banal na Espiritu. Yun din po sa lahat ng manonood, makikinig, sa mga naghahanap ng katotohanan, sa mga nagnanais pong matuto, ay patuloy pong kilusin at samahan ng Holy Spirit, sapatan kami ng karunungan, pagkaunawa sa iyong banal na salita. Pagpalain po ang bawat isa, kung mayroong mga karamdaman sa bawat tahanan, pagkalooban po ninyo ng inyong kagalingan, dampin ang inyong makapangyarihang kamay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Brother Camacho, tayo ay magtatalakay. Alam kong ito ay expert mo at gamay na gamay mo na itong taksa nating Sabat at Sunday. Nangyari kasi ay binigyan tayo nung nakaraang send ni Sister Evelyn Pabriag, no? Kay sino nga ba yan? Sino nga ba yan sined ko sa'yo? Si Sanchez, ano? Bruce Sanchez. Ano ba fellowship niyan? Catholic? Born again? Malamang. Kasi, No? Kaya pinakiusap ko lang kay Ate Evelyn na aming talakayin yan. Dahil nga lang ikaw ay medyo pagod ng Martes. Kaya itutuloy natin, kaibigan, kapatid. Camacho, ay siguro gusto ko ikaw muna, o pasadaan ko muna, bibigay ko sa iyo, pasadaan ko muna. Yan. Mga kapatid, mga kaibigan, ay nakita natin nung nakaraang Martes ng gabi, tinalakay po natin yung salitang The Lord's Day. Tatandaan po ninyo, pag sinabi sa Bible na The Lord's Day, yan po ay hindi pumapatak ng unang araw ng sanlinggo. Pakakatandaan po ninyo, pagka sinabing The Lord's Day, lagi po yan pumapatak sa ikapitong araw na kung saan ay binasbasa ng Diyos, binanal, ipinangilin, ipinagpahinga ng Diyos. Kaya dyan po nauukol yung salitang The Lord's Day. Sa katunayan nga, every Sunday, kinakanta-kanta ito ng ibang mga samahang pananampalataya ay hindi lang nila napansin yung sinasabi nilang, "This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." Kaya ito pinatutungkol sa ikapitong araw. Ano po, kung napansin niyo po kagabi, pinag-aralan nun natin yung talata ng Leviticus 23, talatang 3, na sabi doon ay 6 na araw kayo magtatrabaho, sa ikapitong araw, kayo ay magpapahinga at magkakaroon kayo ng pagtitipon na ito ay pagsamba. Sapagkat ito ang araw ng Panginoon na ating purihin siya. Ayun, sa 23:3 ng Levitico, sa salitang ang salin ay ang salita ng Diyos. Ayan. Binanggit din sa Isaiah 58 verse 13 na yung tinatawag na Holy Day, the Lord's Day, the Day of the Lord. Yan po ay pumapatak sa araw po ng Sabat. Kaya mapapansin po ninyo maging sa bagong tipan, pinasimulan po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaugalian. Every Saturday sa loob ng bahay-sambahan, tumindig siya upang bumasa ng salita ng Diyos. Kaya kung meron ba mga tao na nagko-question na ang Sabat o Sabado ay para lamang sa Hudyo, ang ating Panginoon ay Hudyo. Si Pablo ay Hudyo, ang mga alagad ay Hudyo. Kaya automatic sa kanila na hindi na nakailangang hanapan ng talata o sabihin si Kristo ba ay nag-utos na nangili ng Sabat? Si Kristo ba ay
ay sumamba ng araw ng Sabat, kung ang argumento nila ay ito ay para sa Hudyo, ay lalabas si Kristo, hindi mo na kailangang hanapan ng tala kasi automatic si Kristo ay Hudyo, ay di nangingiling siya ng Sabat. Ayan. Sa katunayan po, sa matandang tipan na atin na pong tinalakay ng mga nakaraang mga araw, na si Kristo rin po ay nag-utos at sumulat ng 10 utos sa bundok ng Sinai. Kaya maliwanag na si Kristo ay nag-utos na ipangilin ang Sabat. Ayan. Ay makikita ninyo yung Kristo na nagsasalita sa matandang tipan ay siya rin nagsasalita sa bagong tipan. Sa katunayan, kahit ng ating Panginoon ay ng buhay na mag-uli, umakyat na sa langit, ipinagpatuloy ito kahit ng mga babae, no? Gaya ng binabanggit sa Lucas 23, mula sa talatang 54 hanggang 56. Sila'y nagpahinga ayon sa itinakda ng kautusan. Ang mga babae nagpahinga araw ng Sabat. At pagkatapos dito, panahon ni Apostol Pablo, maging sila po ay nangilin pa rin ng Sabat. Kaya maging sa bagong tipan, mga kaibigan, mga kapatid, wala pa rin pahintulot sa bagong tipan na yung unang araw ng Sanlinggo ay tinawag na the Lord's Day. At hindi rin pinatitibay sa loob ng bagong tipan na yung araw ng linggo ay iniutos na gawing pagsamba. Wala din po. Ngayon, Brother Camacho, ikaw na ang tumuloy at dumiskarte nitong mga 8 talata sa loob ng bagong tipan na merong iba't ibang pangyayari, iba't ibang kadahilanan, hindi katulad ng araw ng Sabat, iisa ang terno. Go ahead, Brother Camacho. Oo. Kapatid Malino, bago ko puntahan yan, natuwa ako dito sa post ni Boss Sanchez, ito pala hindi basta-basta, Brother Lino. Sapagkat meron itong TV show at yung kanyang programa talagang tinatangkilik ng Echiniko, kapatid Dalino. Talagang hindi basta commentator. Talagang may sinasabi siya. At nakakatuwa dito, kapatid Dalino, ginamit niya yung Lord's Day. Kaya lang, ang sunod sa inyong mga ipinaliwanag, sablay yung kanyang pangangatwiran . At dito sa kanyang lathalain, nakalagay dito, according to Jewish law, Sabbath is Saturday. Ayan, napakaliwanag . At ito naman, sadya naman talagang totoo. Katulad ng inyong sinabi, na walang pag-uutos sa unang araw o araw ng linggo na ito'y gamitin sa buong araw na pangingilin at pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Pero, alam mo, kapatid Malino, lalagyan ko lang ng konting exegesis ito ng bahagya. Yung Lord's Day, mga kaibigan, mga kapatid, pinatutunog ng lathalain ito ni Sanchez na ito'y tumutukoy sa araw po ng linggo. Ayan. Pero ang totoo niyan, mga kaibigan, wala nga kailanman hindi ginamit ng Biblia mismo, na yung Lord's Day ipinang-ukol sa araw po ng linggo. Bagamat may mga translation, Brother Lino, na nilikot na ng mga kamay, para lamang gawing Lord's Day yung unang araw daw. Yan. Ang Lord's Day, mga kapatid at mga kaibigan, pagka i-exegete natin ng kaunti ang Biblia, yan ay tumutukoy hindi lamang sa iisang araw. Halimbawa, depende kasi sa context yan, Halimbawa, pag binasa ninyo yung Acts 2:20, 1 Thessalonians 5:2, yan po naman yung pagdating ng ating Panginoon. Lord's Day din ang tawag doon. Kanya nga lang, pagdating sa usaping pangingilin ng pagsamba, hindi ito kakapit. Yan. Alin pa, yung sa 1 Corinthians sa 1:8, yung the day of Jesus Christ, yung pagdating din, marami to, 5 beses to. Isa rito, yung 7th day, yung kapitong araw, kasama siya sa Lord's Day.
Maliban dito, wala na. Yung unang araw, hindi nabanggit na bahagi ng Lord's Day o kinapitan din ng salitang Lord's Day. Ano ho? Kaya dito mga kaibigan, hindi totoo na katulad na sinabi ng kanino, hindi totoo na yung unang araw itinawag ng Biblia na Lord's Day. Ano? Ngayon, Dadalino, meron akong nakadebate, ano? Kilala mo ito, si kapatid na Alvin Gitamundok, no? Number 1 debater ng RCC. Isa sa mga ginamit niyang talata para patunayan na merong Lord's Day, ano? Yung Expanded Bible, ayan. O kasi nakalagay doon, ito'y translation mga kapatid, ano? Ang ginamit niya yung Revelation 1:10. Okay. Sabi rito, on the Lord's Day, ayun, may Lord's Day titik sa titik. On the Lord's Day, probably a reference to the first day of the week, Sunday. Ayun, kaya nakita mo na kapatid na Lino, Brother Fernando, yung Lord's Day, tinawag ng Biblia at mababasa natin ng titik sa titik na yan ay Sunday. Ayan, ano? At kaya lang, mga kaibigan, kapansin-pansin dito sa mga reference na ito, nakalagay, uulitin ko, ano? Sana maging talasan niyo yung pakikinig, ha? On the Lord's Day, probably a reference to the first day of the week. Probably, ibig sabihin, hindi tiyak, Brother Lino. Oo. Sablay. Oo, sablay ito. Hindi ito mapapagkatiwalaan translation. Ayan, no? Kaya, mga kaibigan, ano, hindi ko may mababasa sa mga modern translations na yung unang, yung Revelation 1:10 ay tinukoy na Lord's Day, Sunday na. Ano? Malabo ho yun, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, puntahan natin yung binabanggit ditong 8 talata, Babelino. Mga, unahin ko na itong tawag dito. Unahin ko na itong isang talata na ginagamit nila, yung Mateo 28. Sige. Kaya sabi rito, sa Mateo 28:1, nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ng unang araw ng Sanlinggo, nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. No, nakalagay dyan magtatapos, pero ang tamang salin dyan, Babelino, ay pagkatapos ng Sabat. Yan. Kasi sa Greek yan ay opsidi Sabaton, ibig sabihin nakalipas na. Tapos na yung araw ng Sabat. Nakaraan na, nakalipas na. Oo, nakalipas na, nakaraan na. Sila naman ay magpupunta sa libingan ng unang araw ng Sanlinggo. Kung ito, kapatid na Lino at mga kaibigan, ay araw ng opisyal na araw ng pagpupulong ng pagsambat pangilin, hindi sa libingan ang punta nila. Dapat sa kapilya. Diba? Kaya lang, hindi sila sa kapilya nagpunta. Hindi sa dakong kulungan, kundi sa libingan. Ngayon, doon ba sa libingan may gathering silang ginawa? Alinsunod sa context ng 28 verse 1, walang gathering, Babelino na nangyari doon sa libingan. Kundi ang pakay lamang nila doon ay bisitahin yung libingan at puntahan yung libingan, ano? Yan, hindi upang magkaroon ng gatherings. Yan. So, sablay yung talatang ito. Ano? Hindi pwedeng gamitin yung talatang ito para sabihin linggo na. Yan. Ang ating pangilit pagsamba. Ayan. Ngayon, maliban pa riyan, ano ho? Doon pa sa isang talata naman ng Juan 20:19 naman ako, kapatid na Lino. Sige. Sabi rito, nang tinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday po yan, linggo, at nang nangapiringin ang mga pintong pinaroroon ng mga alagad, dahil sa katakutan ng mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa kanila, at sa kanila'y sinabi,
kapayapaan ang sumainyo. Tagurin naman nila dito, kapatid na Lino. Mga kababayan, mga kaibigan, kita nyo na? Ang sabi pa nga ng ating Panginoon peace be with you. Kaya pagdating sa aming pagsamba, binabanggit namin ito. Nakabsod ka na ba, kapatid na Lino, ng pananambahan sa Catholic Church? Merong merong kaliwat kanan, di ba? Peace be with you, di ba? Peace be with you. Ganyan na sila. Kaya, akmang-akma, yung talatang ito, ito rin yung ginagamit ng mga born again. Kahit nung ako'y born again pa nung araw, hindi pa ako Adventist, gamit ko rin ang talatang ito, kapatid na Lino, para ipanlabang ko sa mga Sabadista. Kaya lang, mali pala, brother Lino, mali. Bakit mali? Sabi rito, nang tinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng Sanlinggo. Take note, mga kapatid, ito po ay hapon, hindi umaga. Hapon, ng unang araw ng Sanlinggo, nakapilit ang mga pinto, nakasara yung mga pinto, na kung saan nandoon ang mga alagad, sa anong dahilan? Sabi rito, dahil sa katakutan sa mga Hudyo. Ayun, babili na yung palang pagpupulong ng mga alagad, ang tanging dahilan, natatakot sila sa mga Hudyo. Ayun, hindi pala ito nangangahulugan na yung gatherings nila, opisyal na araw ng pagsambat pangilin. Hindi ho. At kapansin-pansin din dito, mga alagad lang ang narinito. Wala yung ibang mga kapatiran. Kung opisyal ito na pagsasama-sama, kapatid Malino, ng mga kapatid sa pananampalataya, bakit mga alagad lang ang nandito? Ayan. At titik sa titik natin makikita na ang dahilan ay katakutan sa mga Hudyo. Sapagkat nalaman na ng pamunuan na nawawala yung bangkay ng ating Panginoong Jesucristo, ay ibibintang sa kanila, kaya natatakot sila. Ayun. At doon din, dumating ang ating Panginoon, tumayo sa gitna nila, at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Ayun. Hindi ito yung official gathering. At isa pang napansin ko dito, kapatid Malino, bago ko ibigay sa iyo, dalawang talata na nasa gasaan ko na siya dalawang talata ibinigay natin. Hindi magkapareho, kapatid Malino, ng kadahilanan ng kanilang ng aktibidades. Hindi, sapagkat kung ito'y opisyal, yung araw ng linggo, isang opisyal niya na gathering para sa Panginoon, dapat iisa sila ng tono, kagaya ng araw ng Sabat, Brother Lino. Kapag pinag-uusapan yung ikapitong araw ng Sabat, iisa lang ang tema, iisa lang yung timbre, laging pagsambat pangilin. Pero dito sa araw ng linggo, iba-iba ng timbre, Brother Lino. Yung isa pagpunta sa libingan. Ito naman, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, kapatid na Lino. Ayan. Thank you, Brother Camacho. Ayan. Siguro nahagip na yan ng ating mga taga-subaybay ng ating programa at sa mga nagsusuri. Kaya napansin natin doon sa iyong pagbabasa, talaga nga namang iba't ibang pangyayari, iba't ibang kadahilanan. Kaya doon sa apat na gospel, magmula kay Mateo hanggang kay Juan, nagpunta sila sa libingan araw ng linggo At hindi rin sinasabi diyan na ito na ang araw ng Panginoon. Wala sinasabi. Hindi naman natin tinututulan, Brother Camacho, alang-alang din sa mga nanonood, na si Kristo nabuhay na mag-uli unang araw ng Sanlinggo. Talaga yan ay totoo na nabuhay si Kristo unang araw ng Sanlinggo. Pero hindi itinuro ng mga alagad na ito na ang araw ng Panginoon. Wala. Sa katunayan, yung binanggit mo rin dyan sa John 20 verse 19, iba naman pangyayari yan. Kaya binanggit yung unang araw ng Sanlinggo, hindi para gawing pagsamba. Unang-una sabi nga ninyo, mga Hudyo yan pag sinabing mga Hudyo, ang pagsamba niyan, Sabado. Ikapitong araw pagsamba niyan. Lalabas yung Hudyo, dalawang pagsamba. Kung yan ay susukatin. Isang ba ng Sabado, may isang ba ng Linggo. Mga Hudyo yan nagtitipon. Hindi ba? Kung argumento nila ay
ang Hudyo, para sa ang mga Hudyo lang nagtitipon ng Sabado. Bakit niya kung pagtitipon niya ng linggo, mga Hudyo din yan. Kaya dito, pinakikita lang ng ating pag-aaral na yung linggo dyan, na binanggit dyan sa John 20, ang dahilan niya kung bakit binanggit at nagtipon sila, hindi dahil sa pagsamba na ito'y araw ng linggo. Kundi, nariyan din sa talata, Brother Camacho, dahil sa katakutan sa mga Hudyo. Kung susundan nila yan, halimbawa, sabayan natin, sige, linggo nagtipon ng mga alagad. Dapat ang pagtitipon ng mga Kristiyano ngayon, dapat sa hapon ng linggo. Hindi sa umaga. Tama. Diba? Sa kinahapunan ng araw ng linggo nagtipon sila. Bakit ito mga Kristiyano ngayon, ayaw ng Sabado, gusto linggo, pero pag nagtipon naman ay umaga, uwian sila, tanghali, sabi dyan, hapon hindi sinusunod yan. Kung talaga susundan natin, Brother Camacho, di ba? Tama. Bago ko ibigay sa Brother Camacho, alam ko may talata ka pang gagamitin. Ganito yan, kapatid na Camacho. Si Kristo nag-utos na ipanginin ang Sabat. Sa katunayan nga, ginawa ng Diyos ito na palatandaan niya. Gaya ng binabanggit ng Ezekiel 20. Kaya lang, mayroong mga pangangatwiran ang tao. Ang mahalaga ay kahit anong araw, basta ibigay nila yung para sa Panginoon. Kung ganyan ang katwiran, Brother Camacho, ng iba, lalabas ay yung gusto pa rin nilang araw, hindi pa rin yung gusto ng Diyos. Ang babala ngayon ni Prophet Ezekiel sa Kapitulo 20, talatang 16, pagka hindi Sabat ang kanilang ginawang pagsamba, ay lalabas na ang kanilang Diyos ay Diyos-Diyosa na. Ayun. 20 ng Ezekiel, talatang 16. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood sa programa, ang utos ng Diyos, araw ng Sabat, utos ni Kristo, ikapitong araw. Pagka namili kayo ng araw na gusto ninyo, kasi yun ang gusto nyo, nakaluluwag ang oras, nakaluluwag ang inyong araw, pagka ganyan ang inyong pinili, hindi na ang Diyos ang inyong sinasamba rito. Kundi yung Diyos na, yun ang gusto ninyo, hindi na yung gusto ng Diyos. Maliwanag po yan, mga kaibigan, sa Ezekiel 20, magmula sa 12, 20, sa kayo hindi si Sais. Ayan. Kaya dito nililinaw natin, mga tagapakinig, kung susunod din lang mo naman tayo, hindi na sa gusto ng Diyos, wag yung sa gusto natin. Tama. Okay, Brother Camacho, ibigay ko na po sa iyan. Alam ko may talata ka pa. Tama yun. At para saan pa, Brother Lino, natawagin nilang Panginoon ang ating Panginoon sa Kristo. Kung ang masusunod din, sila rin pala. Di ba? Sabi ng Biblia, kapatid na Lino, bago pumunta sa iba pang talata, no? Dito sa 16-18 ng Roma, sa haling magandang balita Biblia, ganito sabi, ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Kita po ninyo mga kaibigan, no? Sariling hangarin lang yun sabi ng ating Panginoon, ang Sabat ay ginawa niya para sa kabutihan ng tao. Ay ayaw mo ng Sabat. Ang Sabat ay isang tanda na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan. Ikaw naman sasabihin mo, lahat ng araw pwede, kahit anong araw pwede. Di ikaw nga ang nasusunod. Ano tawag doon? Meron kang makasariling hangarin. Yan. Ngayon, isa pang talata ng Biblia, Brother Lino, sa unang Timoteo, 6, 3 at 4. Kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naaayon sa tamang turo ng ating Panginoon sa Kristo at mga turo tungkol sa pagsunod sa Diyos, ang taong ito'y mayabang pero wala namang nalalaman. Kita mo, mabigat, Brother Lino, no? Ang pagkakabanggit ni Apostol Pablo kaya Timoteo. Ang tawag pala sa mga taong ayaw sumunod sa panukala ng ating Panginoon, mayayabang at walang nalalaman. Mabigat ito, mga kaibigan. Kaya manatili tayo
sa turo ng banal na kasulatan. Ayan, ano? Ngayon, isang talata pa na ginamit ng ating pinag-uusapan na si Bo Sanchez, no? Yung unang Korinto, Brother Lino. Ito, paborito ko ito ng araw eh. No? Unang Korinto 16:2. Ano yung sabi? Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo'y magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginahawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagparian ko. No, kapatid na Lino, mga kababayan, ang wika. Ay, kita nyo na't may pag-o-offering, may pag-aambagan, o isang ba ginagawa ambaga? Di ba sa iglesia? Ay, kaya mayroon anyang pagtitipon sa loob ng iglesia kasi may ambagan. Alam mo, kapatid na Lino, itinaya ko na nga buong buhay ko rito sa talatang to eh. Oh, para lang patunayan na mayroong special gathering sa araw ng linggo. Pansinin ninyo mga kapatid, ano? Pangatlong talata na natin ito. Iba na naman ang dahilan, Brother Lino eh. Iba na naman. Tungkol naman ito sa ambagan. Ngayon, ang tanong, totoo bang ito ay gatherings sa loob ng iglesia o sa loob ng house church o ng bahay-sambahan? Ayan. Pagka titignan ninyo mga kababayan, mga kaibigan, sa ibang salin ng Biblia, halimbawa, dito sa Darby Bible, on the first of the week, let each of you put by at home, laying up in whatever degree he may have prospered, that there may be in a collection when I come. Sabi rito, saan daw po magkakaroon ng pagbubukod na magsimpan? Hindi pala sa kapilya, Brother Lino eh. At home. Sa bahay. Oh. Sa bahay. Oh. Paborito rin ito ng mga kaibigan natin na Jehovah's Witness, Brother Lino eh. Pero tingnan mo, babasahin ko yung kanilang salin, ha? Sabi rito, sa bawat unang araw ng sanlinggo, ito po ay bagong sanlibutan salin ng banal na kasulatan. Pag-aari po ito ng saksi ni Jehovah. Sa bawat unang araw ng sanlinggo, ay magbukod ang bawat isa sa inyo sa kanyang sariling bahay. Ano bang maiipon? Hindi pala sa kapilya, Brother Lino. Kaya, sablay ho, mga kapatid, hindi nyo ninyo pwedeng gamitin ito para sabihin mayroong ang tawag dyan, pag-offering sa loob ng bahay, sambahan. Mali ho, wrong number. Hanap kayo ng ibang talata, mga kababayan, na magtipid doon sa inyong turo. Hindi po ito opisyal na pagkakatipon sa loob ng bahay-sambahan. Hindi rin natin nabasa, mga kababayan, mga kaibigan, na yung 16:2 na unang araw sa talatang ito, tinawag na Lord's Day. Wala ho, kapatid na Lino. Ayan. So dyan po muna ako, kapatid na Lino, at maliwanag na sa ating mga kababayan na hindi po sa kapilya yan, kundi sa tahanan. Ayun. Thank you, Brother Camacho. Maganda yung binitawan mo dyan sa unang Korinto, Yan, dyan na naman sila nagkamali ng pagkaunawa dyan eh. Akala nila kung binanggit na naman yung unang araw ng sanlinggo ay magbukod ang pagsisimpan, akala nila sa iglesia sinasagawa. No? Nabasa na nga dyan sa iba't ibang salin na binanggit na nga ninyo. Kahit na hindi na sa iba't ibang salin sana naintindihan na nila yung salitang magbukod ang bawat isa sa inyo. Ayan. Yeah. Hindi sinasagawa sa loob ng iglesia, hindi sinasagawa sa loob ng kapilya, kundi sa bawat bahay. Ngayon, Brother Camacho, binanggit yung unang araw ng sanlinggo, ang dahilan naman dyan, may kinalaman sa ambagan. Opo. Hindi naman yan regular, na si tuwing linggo, lagi magtitiko ng simpan, hindi. Yan ay may dahilan kung bakit inutusan ni Apostol Pablo na magkaroon ng paglalaan ng ambagan. Para saan ba yan? Hindi ba sa Jerusalem?
Yan din sa talata. No. Ay ano ba meron sa Jerusalem? Bakit ba pinayuhan ni Apostol Pablo na ang bawat isa magbukod at magsimpan o maghalaga sa bawat tahanan para yung susubuin ni Apostol Pablo o kaya naman siya ay ready na, handa na. Ayun. Para saan yan? Ano ang dahilan kung bakit na naman binanggit yan? Ang sabi dyan ay para doon sa Jerusalem. Ano meron sa Jerusalem? Ay meron kasing mga pangangailangan ang mga banal dyan sa panahon yan, sang-ayon sa 15 ng Roma, magmula sa 24 hanggang 28. Yan pala ang dahilan kung bakit ang unang araw ng Linggo, dyan sa talatang yan, hindi dahil sa pagsamba, hindi dahil para sa iglesia, kundi ito ay paglalaan para andog, abuloy, doon sa mga naghihirap na mga kapatid sa Jerusalem. Brother Kamal. Oo. Kasi yung kagutom na yan, Babelino, yan ay nangyari sa panahon ni Emperador Claudio noong 41 to 54 AD na nagkaroon ng isang malaking kagutom sa buong daigdig. Kaya yung mga kapatiran magkakaroon ng pagmamalasakit, pag-aambagan para doon sa tawag dito sa mga kapatiran. Na nangyari nga doon sa panahon ni Emperador Claudio. Ngayon, pagkaraan po ng kagutom na ito, Babelino, makikita natin, nagpapatuloy pa rin yung pangingili ng Sabat. Pero yung ambagan para sa mga kapatiran na inihahain doon sa binabasa nating talata, hindi na nagpatuloy, kapatid na Lino Opo. Diba? Kaya kung ito yung sisipiin nilang talata, sasablay talaga sila, Babelino, at hindi uubra. Sapagkat maging sa history, sa kasaysayan, hindi po tumigil from 1st century AD hanggang sa panahon natin ngayon, 22nd century, nananatili po ang paningilin ng araw ng Sabat, kapatid na Lino. Okay. Ngayon, Brother Camacho, ay i-review ko lang. Alam ko meron pa tayo isang talatang, alam ko baka itong pinakamalapit nila Ngayon, atin kanina, magmula sa Mateo 28, mula sa Marcos 16, sa Lucas 24:1, at sa 1:20, yung pagbanggit ng unang araw ng Sanlinggo, nagpunta sila sa loob ng libingan. Ayun, yun ang pangyayari roon. Nabuhay na maguli ang ating Panginoon, araw ng linggo nung puntahan nila ang simenteryo. Ayun. Ngayon, ang dahilan na naman dito sa talatang 19, ito naman ibang pangyayari. Binanggit ang unang araw ng Sanlinggo dahil sa katakutan sa mga Hudyo. Binanggit naman sa unang Korinto sa Kapitulo 16, mula sa 1 talatang 3, binanggit na naman yung unang araw ng Sanlinggo. Iba na naman ang dahilan nito. Ano kaya ang dahilan? May kinalaman sa ambagan, maglalaan, magsisimpan, magtatabi sa kanilang sariling tahanan para tulong doon sa naghihirap sa Jerusalem. Ngayon, tingnan natin, kung dito sa mga talatang ito, walang binanggit na sila'y nagtipon, walang binanggit na ito'y araw ng Panginoon. Ngayon, baka itong nasa Gawa 20 talatang 7, baka ito ang iniisip nila nakapalit ng araw ng Sabado, kaya dito nagputol-putol naman ng tinapay, Brother Camacho Ano kaya, Brother Camacho, dito tayo mag-concentrate. Kasi ito pinakamalapit na inilagay ni Sanchez Boy dyan sa kanyang programa Di ba? Tingnan natin. Kung itong talatang ito, Brother Camacho, sa chapter 20 verse 7, tingnan natin kung uubra ito sa pamantayan ng Biblia tungkol sa araw ng Sabat. Ayan, sige po, Brother Camacho. Sige po, mabutit basahin natin, mga kababayan, ang Aklat ng Magawa, Kapitulo 20, talata ay 7. Ganito po ang inyong mababasa. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Ayan. Ang taguri nila dito, Babelino, nakita mo na, kapatid na Fernando, meron talagang pagkakatipon ng unang araw At meron pang
Santa Cena, may pagpuputol-putol ng tinapay. Kaya yung Santa Cena namin, linggo namin ginagawa. Ayan, meron bang pagpupulong? Meron. Ayan, nabasa natin. Yan ang sabi nila, kapatid na Lino. Tignan naman natin, ano ba yung paliwanag ng Biblia? Ayan, ito ba isang regular na pagkakatipon? Nakapalit na ng araw ng Sabat? Ayan, unang-una mga kapatid, pagka papansinin po ninyo yung talatang ito. Sabi rito, siguro babasa ko ng isang sali ng Biblia para dito. Sa Gawa 20, ang bagong magandang balita, Biblia. Latest edition ito, Brother Lino. Sabi rito, nang Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis siya sa kinabukasan. Ano po ang sabi? Sabado ng gabi. Yung palang binabanggit Badalino na unang araw ng Sanlinggo. Yan pala'y Sabado ng gabi. Ibig sabihin, nakapangilin na sila, kapatid na Lino, ipinagpatuloy lang yung kanilang pagkakatipon. Kaya termino niyan, Sabado ng gabi sa makabagong salin. Yan. Siyempre, ang nagsisimula ang panibagong araw, paglubog ng araw. Kaya ang ginamit sa dating salin, unang araw ng Sanlinggo. Ayan. Kasi nga lumubog na. Pero sa makabagong salin, ipinapaunawa sa atin na ito ay Sabado ng gabi. Kung sa term natin ngayon. Sabi rito, ng Sabado ng gabi, nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Ngayon, tanong, Gadelino, anong oras ba sila pumupunta ng kapilya tuwing linggo, tuwing unang araw? Yan. Ang pananambahan namin yan, kapatid na Lino, 8:30 ng umaga. Tapos uuwi kami alas 11. Babalik naman kami alas 2 kasi meron naman pangkabataan din kami. Tapos ang uwi naman namin na yan, alas 4:30 na. Pero sabi rito, kung susundan pala yung talatang ito, Babelino, mali pala ginagawa namin nung araw, nung buong aging pa ako. Okay. Hindi pala umaga. Dapat pala, Sabado rin kami ng gabi. Di ba? Kaya, di sa mga Sunday keeper, kung talaga yayakapin po ninyo ito, palitan na ninyo yung oras ng inyong pagsambat Panginoon. Gawin na ninyo gabi. At sabi rito, kapansin-pansin, Babelino, kung bakit ipinagpatuloy nila yung kanilang gatherings, kasi si Pablo pala aalis sa kinabukasan. Umagal yung kanyang pananalita hanggang hating gabi. Ibig sabihin, Babelino, kung susundan natin ito, at ito talaga, dahil siyempre, sinasite natin ito yung talatang ginagamit ng mga Sunday keepers. Kung susundan nila ito, dapat ang uwian na nila, kinabukasan na rin. Dapat magdabagan. Opo. Diba? Puyatan ito. Puyatan ito, kaya lang, hindi nila ito ginagawa. Sinisitas lang nila, pero hindi ginagawa, Brother Lido. Ayan. Ito yung maling pagka-ano nila rito. Ang tawag dito, Despedida Party. Ayan. Ano ba yung Despedida Party? Pagpupulong pamamaalam? Ayan, ano? Oo, kasi nga yan ay fellowship meal. Kaya mali yung unawa nila dito, Babelino, na ito ay isang opisyal na gatherings na tuwing araw ng linggo ay magkakaroon na sila ng pagtitipong magkakasamang magkakapatid para isagawa ang sama-samang pagsambat Pangilin. Kaya maliw sila, kapatid na Lino, ng unawa rito. Ayan, thank you po mga kaibigan, mga kapatid, Ayan, nakakatuwa yan, Brother Camacho. Gusto kong examinin natin yung talatang yan Kasi yan, kinukuha nilang pinakamalapit, parang magkasintulog
Gaya ng sinabi natin, pagka-araw ng linggo, may iba't ibang kadahilanan. May iba't ibang mga pangyayari. Yung naunang 4 na ebanghelyo, nagpunta sila ng libingan. Pagdating naman sa John 20 verse 19, ang dahilan naman kung bakit binanggit yung linggo ay dahil natatakot sa mga Hudyo. Yung Gawa 20 talatang 7, binanggit na naman unang araw ng sa linggo. Ang dahilan naman dyan, si Apostol Pablo, aalis naman sa kinabukasan. Yung unang Korinto 16, binanggit na naman ang unang araw na sa linggo. May kinalaman naman sa pag-aambagan. Kaya dito sa 8 talatang ito, wala tayong nakita kahit na imaginein pa, kahit na ito pa'y panaginipin pa. Wala sa terminong itigal tinawag na the Lord's Day. Hindi rin ito tinawag na walang pag-uutos din dito na gawing pagsamba. Wala din eh. Ngayon, Brother Camacho, gusto kong idiin dito sa 20 talatang 7. Kung papaano doon sa gawa sa John 20 verse 19, nung magtipon itong mga Hudyo, wala nga naman mga hindi. Ang nagtipon sila, araw ng linggo, anong araw yan? Anong oras yan? Hapon, maaaring hapunan eh. Nang kinahapunan nga ng unang araw ng isang linggo. Gaya na sinasabi nyo kanina sa Gawa 20, talatang 7, dapat mo itong mga Kristiyano ngayon, kung gusto nilang sundan, at totoo yung kanilang paggalang sa araw ng linggo, dapat hapon pa lang magtitipon na eh. Hapunan, tanghalian, magtipon na sila. Okay, kung dito naman sa Gawa 20 talatang 7, maliwanag naman dyan Sabado ng gabi. Ayos sa konti, ay maraming ilaw. O sa salita ni Apostol Pablo, ay may nakatulog nga dyan ang pangalan si Tico eh. Ay nalaglag. O ngayon, ang sabi dyan, kung talagang gusto nila yung linggong ito, Brother Camacho, dapat ang pagtitipon nila dyan, sisimulan nila yan, Sabado ng gabi. Yan. Kung susundan ng mga Kristiyano yan. Ngayon, pagsikat na ng araw, ng linggo, ng umaga, dapat ang mga Kristiyano ngayon, doon lang sila maghihiwalay. Diba? Tama. Kung susundan nila yan. Ay hindi eh. Namimili din sila kung anong oras eh. Alas 8 ka, sabi nyo, alas 8 ng umaga. Magkakainan pa na ng alas 11, tanghali, iaalis na. Mali din ang pagsunod nila kung yung Gawa 20 talatang 7 ang susundan. Yan. Wala akong nakita pag nagtipon sila, Sabado ng gabi, tapos bumagdamag sila nagtitipon. Wala pa akong nakita ng Kristiyano ngayon eh. Tapos wala. Na umaga eh. Ano eh, sabi nga ni Herman Moreno na walang tulugan. Oo. At tama Lino. Isa pa sa napansin ko dito, kapatid na Lino ha, yung term na pagpipira-piraso ng tinapay, ang conclusion nila, Santa Cena. Mali na naman ang unawa nila dito eh. Ngayon, ipagpalagay na natin, Babylino, Santa Cena yan. Ipagpalagay lang. Pero hindi tayo sumasang-ayon. Ano? Sa mga born again. Every Sunday ba kayo nagsasanta Cena? Hindi rin, Babylino eh. Hindi rin eh. Quarterly din yan sila eh. Depende sa napapagkasunduan nila. Pero hindi bawat linggo. Kaya sablay na naman kung sasabihin natin Santa Cena. Ayan, Saka isa pa mga kaibigan, mga kapatid, dun sa mga nag-aaral ng Biblia, dun sa mga pumasok ng Bible School, nauunawaan po nila na yung pagpipira-piraso ng tinapay na binabanggit dito, hindi po yan Santa Cena. Yan po ay fellowship meal. Katulad ng ating mababasa dito sa Good News Bible, sabi rito, on Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. We spoke to the people and keep on speaking until midnight. Itong binabanggit mo kanina. Since he was going to leave the next day, kasi nga aalis na. So dito, fellowship meal. Ano ba ibig sabihin ng fellowship meal? Tignan po ninyo, babasa ko ng isang mapapagkatiwalaang aklat. Ito ay Exegetical Dictionary of the New Testament, Volume 2, ang title, Breaking of Bread. Sabi nito, the breaking of bread refers to firmly fixed, right,
at the opening of the Jewish meal. Hindi ito Santa Cena talaga, Brother Lino. Yung pagpipiraso ng tinapay, lagi na pala nila itong ginagawa bilang pagpapasimula ng kanilang kainan. Ayan, yung puputol-putulin yung tinapay, pamamahagi, yun ang hudyat na magsisimula na silang kumain, kapatid Balino. At mapapansin ninyo, na naritong walang katas ng ubas. No? Wala rin paghuhugasan ng paa. Yan. Ito isang ordinaryong fellowship meal. Ano ho? Ngayon, tingnan ho ninyo mga kababayan, no? Babasa pa ako ng isang talata ng Biblia. Gawa 2:46. Pansinin po ninyo. Pareho rin ginamit na salita. Araw-araw, nagtitipon sila sa mga patio ng templo. Nagpipira-piraso ng tinapay sa bawat tahanan at masaya at matapat sa kaloobang nagsasalo-salo sa pagkain. Tanong, ibig bang sabihin araw-araw silang nagdadaos ng Santa Cena? Hindi ho, mga kapatid. Ito isang normal na gatherings sa kainan. Normal yun na sa sistema ng mga Hudyo, doon pinasisimulan yung kanilang pagsasalo-salo sa pagpipira-piraso ng tinapay. Hindi po yan Santa Cena, kapatid na Lino at mga kababayan. Ayan, thank you po uli. Yan, talaga namang tumitindi at lumilitaw talaga ang katotohanan, Brother Camacho, no? Kaya inuulit natin sa mga manunood, hindi ho ito Santa Cena. Sana naintindihan ng iba yan na kasi kung Santa Cena yan, alam ni Apostol Pablo, pag Santa Cena may katas ng ubas. Ayan. Ngayon, yung pagpuputol-putol ng tinapay, Brother Camacho, hindi ito lang para sabihin ito'y Santa Cena. Sa katunayan, yung binanggit na nga ninyong referensya, at sa iba't iba pang mga pangyayari, talagang ugali talaga nila na magputol-putol ng tinapay bago nila kainin. Kaya sa katunayan nga, maalaala mo, kapatid na Camacho, nung magpakain si Kristo sa buhangina, 5,000 katao, 4,000 katao. Si Kristo yung tinapay. Pagkatapos itaas pasalamatan, pinagputol-putol. Ang ibig bang sabihin niya, nagsanta siya si Kristo kasama ng mga nakikinig sa damuhan? Yun. Kaya hindi ibig sabihin, pag nagputol-putol ng tinapay, Santa Cena na agad. Tama. Ay, isa pa. Naalala mo, Brother Camacho, nung mabuhay na mag-uli si Kristo, yung 2 alagad na naglalakad patungong Emmaus, nakisabay si Kristo. Palibasa, maghahating gabi na nun, niyaya siya. Pag yaya sa bahay, hindi naman nila kilala, hindi nila napapansin na si Kristo hinahina ng tinapay. At bago kainin ni Kristo, itinaas yung tinapay, pinasalamatan, maya-maya pinagputol-putol. Ang tanong, Santa Cena ba yun? Ayun. Kaya mali pa kahulugan na kada ka magpuputol-putol ng tinapay, ay huwag natin ilagay kagad sa isipan natin at huwag natin pasinurin sa gusto natin na pagka nagputol-putol ng tinapay, Santa Cena na agad. Hindi po. Yan po ang maliwanag dyan sa Gawa 20, talatang 7. Binanggit ang unang araw ng Sanlinggo, hindi dahil ito'y araw ng Panginoon, hindi rin ito pagtitipon dahil araw ng Linggo, ito ay pagtitipon dahil merong kainan. Ayan. Fellowship meal, farewell meeting. Nililinaw natin ang Gawa 20, talatang 7. Nagtipon ho yan, Sabado ng gabi. Kaya kung gusto ninyo, sundan nyo yan, dapat Sabado pa lang ng gabi magtipon na mga Kristiyano ngayon. At maghiwalay kayo bukas na ng umaga. Hindi yung alas 8 kayo magtitipon, tanghali maghihiwalay kayo. Hindi rin tama ang inyong sinusunod. Diba, Brother Camacho? Ngayon, teka, Brother Camacho, ha? Hindi natin namamalayan yung minuto natin. Ito na yung mga makikisig na nagtatanong. Ayan, Sige. Ayan. Bigyan natin ng daan itong mga makikisig na nagtatanong. Simulan natin kay Brother Norman. Ayan. Kailangan ba natin ng mga puyat tayo pag nagsamba? Kasi mayroong iba, aabot ng madaling araw, pagdating ng umaga, puyat sila. Tama ba ito, Brother Camacho? Ikaw mo yan. Bigay ko sa iyo. Oo. Ganito yan, mga kapatid, depende yan sa programa. Kapag kayong programa na pagtibay sa church board, yun ay magiging opisyal.
At ganito ang sabi sa atin, sa Kapitulo 10, talatang 25 ng Hebreo, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ayun. Kapag kayo na naging opisyal, ipagkatipon natin. Yan naman ay hindi lagi Brother Minsanan lang yan na maganap. Ano ho? Yan. Usually, ginagawa natin yan every katapusan ng bawat taon. Ano? Yan, yan ay minimal. Pero, hindi yan ipinapayo na umattend yung mga may diferensya sa kalusugan. Ayun, mas mataas pa rin sa atin ang aspeto ng kalusugan. Kung hindi fitted sa'yo, ay hindi tayo inuobliga. Ano? Pero doon naman sa mga wala namang problema, at sila naman ay makakatulog sa kinumagahan, ay why not? Kasi ito ay napagtibay. Ano? At ewan ko lang, Brother Lino, wala pa ako nasamahan na magdamagan maliban sa camping eh. Pero yung camping may oras din ng tulog eh. Ano? May oras din ng tulog yun eh. Siguro, kung magkakaroon ng ganon, pinapahalagan pa rin ng ating konferensya yung sapat na tulog natin doon sa magiging programang yun, kapatid na Lino. Yan, siguro. Thank you. Sapat na yan, Brother Norman, ha? Ayan. Siguro, yung nakita ko lang nagpupuyatan dito, yung tinatawag nating programa na yung pag-aaral ng o pagmemorya, spiritual marathon. Ayan, kumbaga. No? Wala naman na kinalaman sa araw ng pagsamba, kundi ito ay paglagong spiritual. Ayan. Hindi naman ito katulad ni Herman Moreno na walang tulugan. Ayan. Tanong natin, Brother Nap, makikisik na mga nagtatanong eh. Anong araw sa Sanlinggo ang Sabat? Meron po bang sinabi ang Biblia na ito ay araw ng Sabado? Saan po mababasa? Ayan, magandang tanong nito, Brother Camacho. Ayan, alang-alang sa mga nagtanong, sa mga nanonood, sa mga nagsusuri, maaaring agam-agam sa kanila, ano ba yung araw ng Sabat? Yan ba ay Sabado? Kung Sabado naman yan ba meron sa loob ng Biblia? Kung meron sa loob ng Biblia, saan naman mababasa? Brother Camacho. Opo. Dito sa isang talata ng Hebreo, Kapitulo 4, talata ay 9. Pansinin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, ganito ang ating mababasa. Sa katunayan, ay may isa pang araw ng Sabado ng pamamahinga na nakalaan sa bayan ng Diyos. Ano daw po ang nakalaan na araw sa bayan ng Diyos? Araw po ng Sabado. Kaya meron doon din sa Marcos 2:27, sa salin ni Juan Trinidad, kapatid na Lino, ginawa ang araw ng Sabado para sa tao. Ayun, talagang ang ikapitong araw, mga kababayan, mga kapatid, yan po ay araw ng Sabado. Sa pasyong mahal ng mga kaibigan nating Katolik sa pahina 5, yun pong ikapitong araw, yun po ay araw ng Sabado. Kaya kung ang tanong, meron ba? Meron ho, kapatid na Lino. Ayan, maganda ang sagot, ha? Siguro, yung mga nakikinig at mga nanonood, no? At bigyan nyo ng pagkakataong i-share ito at mapakinggan ng iba, ay dito maiintindihan nila na meron talagang Sabado sa loob ng Biblia. Ayan, kaya mula doon sa salin ni Juan Trinidad, maging sa libro ng Pasyon, at sa iba't ibang mga salin, katulad ng Dalibig Bible, talagang makikita po ninyo dyan, letra por letra, Sabado po yan. Wala hong pagdududa dyan, mga kaibigan, mga nanonood. Ano po, doon sa mga nagsusuri, sa mga nag-aagam-agam, ito na po ang kasagutan sa inyong mga tanong, ano ba yung araw ng Sabat? Wala namang binabanggit dyan ang araw ng Sabado. Pero ito nilinaw na po ngayong gabi, sa mga kaibigan namin nagsusuri, sa mga kamag-anak nating mga kapatid na hindi pa nakakaalam ng daan ng katotohanan, ito pong programang ito ay malaki po ang maitutulong po sa inyo. Ayan. Ay maliwanag po yung araw ng Linggo sa loob ng Biblia ay 8 talata o lamang yan.
na binanggit ang linggo sa iba't ibang pangyayari, sa iba't ibang kadahilanan. Hindi katulad po ng araw ng Sabat, magmula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, iisa po ang terno. Hindi katulad ng linggo, sa bagong tipan, iba't ibang kadahilanan. Kaya wala pong mababasa mga kaibigan, mga kapatid, nung mabuhay na mag-uli ang ating Panginoon sa araw ng linggo, hindi po tinawag itong the Lord's Day. Ayan ha? Kaya binabanggit po natin uli yan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po ninyo sa huli nating pangungusap bago ko ibigay kay Brother Camacho, ang Exodus 20, mga kaibigan. Sinasabi natin na ito po ay kautusan ni Kristo. Law of love. Ayan. Kasi mula sa una hanggang ika-4 ay utos ang ibig sa Diyos. Mula sa ika-5 hanggang ika-10 ay pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa. Ngayon, sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, nasa pagitan ito yung araw ng Sabat. Pansinin po ninyo, magmula sa una hanggang sa ika-4, 5 hanggang ika-10, sa pagitan ng love your God and love your neighbor, nasa pagitan yung araw ng Sabat. Kaya tama po ang Ezekiel 20 sa ibang salin. Itong araw ng pamamahinga ay ito ginawang tanda ng Diyos sapagkat ito ang mag-uugnay sa inyo at sa akin. Love your God, love your neighbor. Nasa gitna araw ng Sabat, magtatagpo ang dalawang partido. Ayan, no? Diyos at ang tao ay ang Sabat. Ito ang mag-uugnay. Napansin niyo mga kapatid, kung bakit inilagay ng Diyos ang araw ng Sabat sa pagitan nasa gitna. O yan, kaya gusto ng Diyos na tayo po ay mag-meet, magtagpo sa araw ng Sabat na ito binasbasan, pinagpala, pinakabanal, iniutos ni Kristo na ito'y ipangilin sa lahat ng sangkatauhan. Uling pagsasalita, Brother Camacho, ay teka po, Brother Camacho. Sige po. Nakita ko si Sister Yoli Escobusan, ako may iwan po. Ayan. Bakit daw po tayo magsasabat? Di na daw ito natin saklaw. Ayan. Ibig sabihin, Brother Camacho, ay hindi tayo saklaw ng pangingilin ng Sabat. O pero sabihin na natin, ito'y para sa Israel, ito'y para sa Hudyo, hindi para sa mga Hintil, hindi para sa mga Kristiyano ngayon, Brother Camacho. Opo. Maliwanag na binabanggit doon sa atin sa Kapitulo 2, talatang 27 ng Aklat ng Marcos. Ang sabi sa atin, ginawa ang Sabado ng dahil sa tao. Yun. Hindi sinabi ng Biblia na ginawa ang Sabado ng dahil sa mga Hudyo. Kundi ang sabi, ng dahil sa tao. Ayan. Isa pang talata doon sa Hebreo 4:9. May natitira pang isang pamamahinang Sabado para sa bayan ng Diyos. Ibig sabihin, kay Hudyo ka, kay Grego ka, Hintil ka, basta't ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos, para sa iyo ang araw ng Sabado, kapatid na Lino. Ayan, kaya ang araw ng Sabado, hindi lamang partikular sa isang grupo o ethnic group ng tao, kundi ito ay para sa anthropon, para sa lahat ng saling lahi. Ayan. Okay, thank you. Buti na isingit mo yung anthropon. Ayan. Sister Yoli, ayan. Generic term kasi yung salitang tao dyan sa Marcos 2:27, na buti na ihahabol ni Brother Camacho yung salitang anthropon. Ayan, ibig sabihin yan, mankind or human race. Wala na pong pinipili dyan na Hudyo ka o Hintil. Lahat po ng tao saklaw sa terminong tao. Ngayon, kung hindi tao, ay hindi siya mangingiri ng Sabat. Ganun ang labas nun. Dahil yun ay anthropon, human race, mankind, yan po, Sister Yoli, nasa Marcos 2:27. Saklaw na po dyan ang lahat ng tao. Okay po, yan. Ito po, last, Brother Camacho, yung natitira pang isang Sabat sa bayan ng Diyos. Sabi ng iba, ayan, napahabol na tanong ni Brother Norman. Sabi ng iba,
si Kristo na daw yung natitirang Sabat na hindi ang 7th day Sabat. Yan, bilang pagkaklaro, Brother Camacho. Wala tayong nabasa sa aklat ng Hebreo 4 na si Kristo na ang Sabat. Yan ay maling interpretation ng Church of God na nagpapakilala sa panahon ngayon. Kailanman ang ating Panginoon Kristo hindi itinuro ng Biblia na siya ang Christian Sabbath. Wala ho nun sa Biblia. Maliwanag ng ating mababasa sa 4.9 ng Hebreo ay ganito po, maliban doon sa salin ni Juan Trinidad, dito po sa easy to read version. Sabi rito, this shows that the 7th day rest for God's people is still to come. Ano yun po yun? 7th day rest. Ano ba yung 7th day rest? Eh di yun nga po yung araw ng Sabado. Ayan. Na ang tawag ng ibang salin ng Biblia dyan, ganito. Therefore, a time of rest and worship exists for the God's people. Kaya hindi si Kristo po yan eh. Yan ay panahon ng pamamahinga at pagsamba, kapatid na lino. Hindi si Kristo yan. Si Kristo, Panginoon ng Sabat. Yan ang nasa Biblia. Okay po, thank you po. Ayan, mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat, Brother Camacho. Ayan, dumating na po tayo sa takdang oras natin, ano? Ay, pasensya na po sa mga kaibigan namin, mga kapatid, ano po? Ayan. At bago po natin iligan si Brother Camacho na closing prayer, alam ko ay babati pa siya, ay Brother Camacho, paintulot mo ng batiin ko muna itong iba bago ka bumati at mag-closing prayer. Ayan. Pinasasalamatan ko po ang mga naka-online, mga nanonood po, no? Sister Yoli, ayan. Maraming salamat kay Germar Torres. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Ganon din sa pamilya ni Brother Marvin Evangelista. Ayan. Kay Jel, ganon din sa Gumbok family. Magandang gabi po. Kay Sister Sonia Platon sa kanyang pamilya. Kay Lenlen Patal, Marasigan family. Magandang gabi po. Ayan, sa pamilya ni Brother na, pamilya Norman, pamilya ni Berber. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Sister Kyle, ayan, sa mga university girls. Thank you po. Ayan. Okay. Thank you sa lahat. Ayan. Sige po. Bago kayo manalangin, Brother Camacho, baka meron ka pang gustong batiin bago ka mag-closing prayer? Yes, binabati natin yung ating mga kaibigan dyan sa Debaters Convention na kung saan ay nagkaroon tayo ng mga kaibigan na iba't iba ang mga pananampalataya. Pero sa biyaya ng ating Panginoon ay nakakapaghasit tayo ng mga butil ng katotohanan. Kaya patuloy lamang natin na ipanalangin yung din ating mga binabible study, kapatid na lino, at yun pong mga napapabutan ng ating pong pabalitang ito. Ano ho? At ganun din, ano? Patuloy natin binabati yung pong mga binabible study ni kapatid na Aldrin Ruetas. Ayan, ano? Na patuloy nilang malasap ang biyaya ng kalangitan. Batiin na rin natin yan si Brother ating media man, si Donsky. Sa si Bernard, yan. Nanilimutan natin batiti, napapagod dito sa ating tulong-solo. Kung sino pa yung director natin, di natin nababati, no? Oo, dalangin natin sa Panginoon na huwag yan magkakasakit, no? Ayan. May pabul pa si Normus Morite, yan, no? Yun din kay Josie B, yan. Sige po. Maraming salamat po sa mga kapatid, sa mga kaibigan naming nanonood, sa lahat po ng mga binubuo ng AS, sa membro ng Dasmariñas G sa buong distrito. Magandang gabi po. Ayan, maraming salamat. Ganun sin sa aking partner, Brother Camacho sa Panginoon. Thank you. Sige po, Brother Camacho. Sige, tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong patuloy na paggamit sa inyo pong mga maliliit na lingkod. Salamat po sa mga butil ng katotohanan na amin pong nababasa sa mga ginintoang pahina ng inyong banal na kasulatan. Amin pong patuloy na ipinagtatagubilin sa inyo, Ama, ang mga butil ng katotohanan ito na naitanim sa mga puso at matatamnan pa saan man makaabot ang palatuntunan ito, na ito'y ikapagbubunga ng kanila pong kaligtasan at sila'y makakasama namin sa buhay na walang hanggan.
Muli po sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, ang inyo pong mayamang pag-ibig, ang pakikipisan ng banal na espiritu ay patuloy nawang sumaaming lahat sa pangalan I was